Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang mapagpalang araw sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa atin namang mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga rin po sa inyo. Sa atin namang mga naririto sa Metro Manila at walang sawa kayong nakatutok sa atin every Saturday morning. Ayan, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood din po sa atin pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At hindi kumpleto ang ating programa kung wala ang ating mga kasama sa ating programang ito. Ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, yun ding ating RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto naman po ito'y nais naman ho nating pasalamatan kayong aming mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong support ay 78 years na po nating naibabahagi ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong magbigay ng inyo pong mga at maging kabahagi at magbigay po ng inyong tulong, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang mahalaga at pagpapatuloy na discussions po namin sa nakaraang linggo, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 16 verse 19. Ang sabi po, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo po tayo sa isa na namang mahalagang usapin na napapanahon. Kaya ito po kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik pa rin dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas!
Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at sa ating diskusyon ngayong umaga, Attorney, ito ay pagpapatuloy ng ating pagbibigay daan dahil ito ay National Bible Month special natin at nais natin bigyang diin ang mga commandments sa atin ng Panginoon. Dahil napakahalaga nito, hindi lang sa ating individual na buhay, kundi sa buhay ng ating bansa. Ika nga, life of the nation. Kaya po ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay nito. At napakahalaga na bigyan pansin natin ang mga batas na nagbigay daan para sa pagdiriwang ng National Bible Month, National Bible Day, at maging National Bible Week dito sa buwan ng Enero. At ito po ay ang Executive Order number 44 noong pa pong 1986 ay naideklara ng former President Cory Aquino ang buwan ng Enero as National Bible Month. At hindi nga natapos doon, Attorney, dahil sinundan pa ito ng Republic Act number 11163 nitong 2019 lang, hindi pa tumatagal ay meron ng naging deklarasyon na ang last Monday of January as National Bible Day. Marami na pong pagdiriwang ngayong buwan na ito, pero merong pagbibigay diin sa National Bible Day at ito po yung last Monday of January. Ito po ay magbibigay diin doon sa impluensya, sa kahalagahan, importansya ng banal na kasulatan sa larangan po ng pagtatalakay ng values, morality, spirituality, and nation building. Naku, wag natin kakalimutan yan. Madalas kasi, Attorney, more on personal ang application ng Ten Commandments, pero hindi natin nare-realize na ibinigay ito sa bansang Israel at parang tila mahahambing natin sa isang konstitusyon o saligang batas ng isang bansa. Kaya napakahalagang bigyang daan ito at ang pamahalaan mismo ay kumikilala dahil sa mga nabanggit nating executive order at nabanggit din natin na Republic Act na ang Biblia ay talagang mahalagang bahagi ng paghubog ng ating mga pinahalagan sa buhay bilang mga Pilipino, bilang mamamayan, bilang bansa. So yung values natin, At yung ika nga sense of right and wrong. Ano ba ang tama at mali? Bagamat nakakatuwa ring maunawaan ang Panginoon ay naglagay talaga sa ating mga puso, sa ating diwa at kaunawaan ng meron tayong sense of right and wrong, kaya nga merong conscience, At yung ating pagkaunawa rin naman ng katarungan, ng dignidad at responsibilidad bilang mga mamamayang Pilipino. Alam mo, Attorney, gusto ko lang isingit dito, marami po na naririnig din tayo, na dahil sa mga nangyayari sa ating bansa, parang tila gusto na nila mamuhay sa ibang bansa, At parang dahil wala na ng pag-asa raw sa ating bansa. But alam po ninyo, gusto namin bigyan ng pansin at diin na ginawa po tayo ng Panginoong Pilipino at tayo po ay mga mamamayan ng Pilipinas, may layunin ng Diyos. Kaya tayo po mga Pilipino magmamalasakit, magmamahal, tulong-tulong upang itaguyod ang ikatatagumpay ng ating bansa. Ngayon, Attorney, bago tayo lalong pumalaot pa sa ibang mga diskusyon, bigyan mo nga kami ng ng perspektibo doon sa napasimulan nating pagtatalakay last week at yung pagpapatuloy natin this week. In fact, Attorney, kung isipin mo, 40th year na tong executive order na to. And actually, 7th year naman nung batas na nag-declare na every last Monday, which is this coming Monday, This coming Monday ang National Bible Day. So 7 and 40 parehong critical na number yan sa kaganapan ng sa ating bansa. 7 days of creation, 40 years.
And papasalamat tayo sa Panginoon kasi as we celebrate this National Bible Month and the coming Bible Day, ang Biblia ay hindi lamang po ito spiritual book. Ito po isang moral compass na nagsishape ng mga civilizations at Yes. mga batas at mga konstitusyon, at kabilang na rin po ang atin pong batas at konstitusyon. At ang isa ho sa puso ng Biblia ay ang 10 utos na ang Diyos po hindi po isang obsolete na religious rights. yes. Hindi po ito yung sinauna at hindi na ito yung sinasabi na napaglumaan at nalipasan na, hindi ho. They are things that are foundational to a nation, and the Ten Commandments is foundational to the building Yes. of nations, no? Kaya they are foundational moral laws behind our modern legal systems. Yeah. Kaya nga last week, sinimulan ho natin ang pagtalakay sa 10 utos sa pamagitan yung pagtingin natin sa commandments 1 to 4, no? At kung paano ito still relevant sa atin na pag-usapan natin, paano ba yung tinatawag na pag-honor sa Panginoon, yung vertical relationship natin sa Diyos, ano Yes. yung mga batas na makikita natin na itataguyod, katulad dun sa yung rest days, no? Na makita natin sa labor Sabbath laws day. natin, Oo. merong mga pagpapahinga, ang hindi paninirang tinatawag na paninirang puri sa inyong mga kapwa, kasi ito ay kasama din sa pag-honor ng image ng Diyos sa tao. Kaya ngayon, pag-uusapan natin from Commandment 1 to 4 last week. Ngayon, pag-uusapan natin ang susunod naman, no, na batch ng Commandments 5, Commandment 6, Commandment 7, at kung saan makikita naman natin ang horizontal relationship natin with others, with our family, with our life, with our property. At ang focus natin, no, makita natin honoring our parents and families, protecting human life, no? Yan. And upholding marriage and fidelity. Ang mga prinsipyo na to nag-aapekto hanggang sa ngayon sa ating mga Yes. tahanan, sa ating mga komunidad, at sa atin pong bansa, in our nation. So, mga kaagapay, kung gumuho ang pamilya, buhay at paggalang sa pagmamay-ari, kahit gaano kaganda po ang batas, babagsak po ang lipunan. Kaya mahalaga po itong ating pag-uusapan. So, simulan natin. Attorney, ano ba Oo. itong commandment number 5? Nako, ito ay talagang malapit sa puso, no, ng bawat isa, no? Honor your father and your mother. Yan. Napakahalaga dito dahil natututunan natin yung pagmamahal sa pamilya, lalo na sa paggalang at pag-ibig sa ating mga magulang, syempre sa pamilya, no? Na kinakabibilangan natin. At hindi po aksidente na ang mga magulang natin ang ibinigay sa atin. Ano po, dahil naalala ko nga noon sa aming philosophy class, sinasabi ng professor, hindi naman tayo tinanong, di ba, kung sino yung gusto natin maging magulang nang pinanganak tayo, no? Pero ang Diyos po sa kanyang talagang karunungan, ay alam niya kung sino ang mga magulang na ibibigay niya sa atin, At syempre hindi naman perfect, Ganun pa man, meron pong utos sa atin na ating igalang, syempre kalakip na dyan yung pagmamahal sa ating mga magulang with all of their imperfections, kasi hindi rin naman tayo perfect, di ba? So, ang pamilya po ang ating unang lugar kung saan tayo po ay nahuhubog at tayo po ay natuturuan ng paggalang sa otoridad, at yan yung ating mga magulang. So, ito ay may biblical foundation, of course, dahil iyon nga nabanggit sa Exodus 20:12 na ating igalang ang ating nanay, ang ating tatay, so that your days may be long in the land of the Lord your God is giving you. So doon pa lamang sa Exodus ay meron ng pagpapatibay ng kautusan na ito, dahil meron itong magandang layunin at meron itong magandang effect sa atin. Ito nga daw ang unang commandment with a promise. At ang promise is that your days may be long in the land the Lord your God is giving you. Ephesians 6 verses 1 to 3, children, obey your parents in the Lord,
for this is right. Hindi lang may promise, kundi naroroon yung pagkapatibay na itong kautusan na ito na kapag ginawa natin, ito ay makatwiran, ito ay tama, ito ay pleasing sa ating Panginoon. At ang key biblical principle natin, nabanggitan natin, it is the first commandment na may promise, may pangako ang Panginoon. At mapapansin natin sa pagbubulay-bulay natin itong mga 10 commandments, lalo na itong commandment na ito. Authority is first learned in the home. Sa bahay, tahanan. Sa bahay. Kaya nga po naririyan ang nanay na siya yung binigyan ng heart to nurture, hindi ba, to serve the family. Ang tatay na doon din para naman as authority, syempre yung disiplina. Bagamat of course pinag-uusapan ng pamilya yan, ng mag-asawa yan, anong pamamaraan ng pagdidisiplina, pero meron pong panuntunan ang banal na kasulatan patungkol din sa pagdidisiplina. Kasi attorney, sa ngayon, maraming mga pinapanukalang polisiya na tanggalin ang pagdidisiplina na kasama yung pagpalo. Alam naman natin ang prinsipyo sa banal na kasulatan, spare the rod, you will spoil the child. Dahil nga sa brokenness ng tao, hindi mo itinuturo sa bata yung magkasala, di ba? Or magsinungaling, or hindi ba mang-agaw, dahil, or na kanya lamang ang lahat, Kaya tinuturuan natin dahil nga, at sinusuheto nga natin, dinidisiplina, dahil po iyan ay dapat natututunan sa tahanan ang paggalang sa otoridad. Hindi po gobyerno ang merong primary responsibility for this. At huwag tayong magkakamali riyan dahil ang binigyan po ng otoridad ay ang mga magulang. Of course, merong mga makikita tayo sa batas natin na merong pagkilala rito. Ang Article 2, Section 12, the state recognizes the sanctity of family life. Gayon din ang Article 15, Section 1. Dahil ito paulit-ulit po kami ni Attorney Jeremiah dito kasi ang ating konstitusyon ay napakahalaga at napaka-espesyal dahil meron pong artikulo na naka-devote lamang sa pamilya. Very unique, very special. Nakasaad po riyan sa Article 15, Section 1, the family is the foundation of the nation. Kaya kinakailangan natin pahalagahan, patatagin, ingatan, proteksyonan. Kasi pagka ang pamilya po ay nasira, yan po ay ikinahihina ng ating bansa. Kaya pagpapalakas ng pamilya. Gayon din ang Article 15, Section 3, Paragraph 1, the state shall defend. At lagi natin sinasabi, attorney, the right of spouses to found a family. Saan based? Based on their religious conviction. So, hindi pwedeng walang religious component yan, o spiritual component. So, ididepensa dapat ng Estado ang karapatan ng mag-asawa na itatag ang kanilang pamilya base doon sa kanilang pananampalataya. Paalala natin yan sa ating mga mababatas, sa konstitusyon yan na pinanumpaan nilang tutuparin, susundin at ipopromote. So family code naman tayo, Articles 209 to 220. Naku, mahaba ito, attorney, ganun pa man, ito ay may kinalaman sa parental authority and filial responsibility. So hindi lamang pagtingin sa ating mga magulang bilang authority, kung hindi, naroon din yung ating responsibilidad sa kanila, pagsuporta rin, pagsunod, paggalang at pagmamahal. At ang Republic Act 9994, ito na, Expanded Senior Citizens Act, legal recognition ito ng paggalang, pagkilala at pagmamahal sa ating mga magulang. Kaya binibigyan po natin sila ng diskwento dahil sa mahabang panahon ay nag-ambag po sila sa lipunan, sa pamamagitan ng trabaho at higit sa lahat sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At sa governance and social application naman tayo. Alam po ninyo, pag meron disrespect for parents, anong naipoproduce ito? Pag sa pamilya pa lang, hindi na natin kayang tingnan yung otoridad ng mga magulang natin, sinasaway natin, o sinusuway natin, hindi natin iginagalang at sinusunod. Ayan na, lawlessness na. Hindi ba? Kung hindi mo kayang igalang at sundin ng iyong mga magulang, edi paano pa sa labas?
paano pa sa mga otoridad sa labas? Paano pa sa mga guro? Paano pa sa mga law enforcers, hindi ba? Kaya may disregard na rin sa authority. Ano nangyayari? Ultimately, breakdown of discipline. Kaya talaga sa tahanan po, napakalaki ng ating responsibilidad ng mga magulang. Kaya nga po, when the state replaces parents, sabihin ng Estado, hindi, kami na ang didisiplina, kami na ang huhubog sa mga anak ninyo. Nako, gulo po yan dahil ang binigyan ng authority ay ang magulang. Nagkakaroon po ng social decay kapag hindi sinunod ang layunin, ang plano, ang purpose ng Lord. So, hindi po aksidente na ang mga bansang may malakas sa pamilya ay may mga matatatag na batas at polisiya ng pamahalaan. So, attorney, tayo tutungo na kaagad sa ating commandment number 6, you shall not murder. So, ano ba ito at ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan dito? Actually, napakaganda nung inyong diniscuss, attorney, sa ating constitution na maidagdag ko na mabilisan na ang ating 1987 constitution lang ang merong separate na article for the families. Yes. Kasi sa ibang mga constitution, wala. Kahit yung 1973, 1935, wala silang on the family. Yes. Kaya nga kapasalamat tayo na talagang inilathala doon mismo ang kahalagahan sa ating mga Pilipino ng ating mga pamilya at ating mga magulang. Ngayon, yes. Mula naman sa sanctity ng ating pamilya, doon naman tayo sa sanctity of human life. Ang sinabi ng commandment number 6, no? You shall not murder. Yan. Hindi ka dapat papatay, at ito ay malinaw sa Exodus chapter 20 verse 13. No, you shall not murder dahil sinabi nga na ang tao ay nilikha sa wangis at imahe ng ating Panginoon, ng ating Diyos na may likha sa atin. Genesis chapter 1 verse 27, that we were created in the image of God. No, kaya isa yan sa mahalagang prinsipyo, yung Imago Dei. Imago Dei, no? Image bearers tayo ng Diyos. Kaya sinabi rin sa Genesis chapter 9 verse 6, whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God, in the image of God has God made mankind. Ibig sabihin na kaya nagkakaroon ng kaparusahan sa mga taong pumapatay, at meron pa rin prinsipyo na tinatawag na death penalty, bagamat sa ating bayan ay wala, ay dahil ang pinagmumulan po nun ay ang destruction at pagsira ng imahe ng tao, ng Diyos sa tao. So kapag you kill, ang pinapatay po hindi lamang tao, pero winawasak ang imahe na ginawa ng Diyos. Kaya nga merong ibang bansa, pati yung euthanasia, no? Ay sinasabatas nila. Ito po ay hindi ho pwede at hindi ho ito maaari sa atin hong bansa at konstitusyon, dahil ito po ay basically murder. Ito po ay nangyayari kahit sabihin nilang assisted suicide. Ay, no. So, attorney, kasi tayo. Yes, sinasabi wala tayong karapatang kunin yung sarili nating karapatan, buhay. Oo, dahil hindi naman tayo ang nagbigay nito, binigay ito sa atin. Kahit sabihin mo, hindi, buhay ko to. Hindi, si Lord ang nagbigay. Siya ang may plano. Siya ang merong layunin dyan, no? Minsan hindi ko na kasi nakikita gagawin ko sa buhay ko. Ang mahalaga, si Lord merong plano sa'yo. Yes. Diba? So, human life is sacred because it bears the image of God. This commandment actually is broader than just killing. No? It also condemns ang mga violence, abuse, neglect, at yung mga sistema na chinichipen o ginagawang maliit ang halaga ng buhay. Kaya hindi nating ina-encourage at sinusuportahan ng anumang mga bagay at polisiya na magpapababa sa halaga ng buhay. So, ang mga legal parallels na to sa atin pong batas sa Pilipinas ay ayon sa ating 1987 Constitution. Sa Article 2, Section 11, the state values the dignity of every human persons and guarantees
full respect for human rights. So, bukod dyan, ang atin pong konstitusyon ay meron din mismong article at meron din pong separate article on human rights din po. Ngayon, Yes. isa pa hong principle sa atin pong konstitusyon is yung sa Section 12 ng Article 2 na ang sabi po, the state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn. So, ibig Yes. sabihin, yung mga bata sa sinapupunan, sila po ay buhay na. Sila po ay kinukonsider na buhay na po. Hindi lamang kapag ikaw ay ipinanganak na, doon pa lang sila nagiging tao. Hindi po. Sila po ay nasa sinapupunan pa lang, sila po ay buhay na. Sabi nung iba kasi, attorney, ay hindi, ano pa lang yan, extension lang yan ng nanay. So parang siyang sabihin natin na parasite. Ay hindi ho parasite yan. Pangalawa, hindi po yan extension ng katawan ng nanay. Yan po iba ang tao dahil iba na po ang DNA niyan. Iba na Yes. po yung totally separate na po, no? Sabi nga nila, yung 23 chromosomes galing sa tatay, 23 chromosomes galing sa nanay, at siya ay temporarily namamahay sa katawan ho ng nanay, kaya hindi ho maaaring ipalaglag. Okay. Yes. So, sa atin hong revised penal code, pinaparusahan po ang homicide, ang pagpatay ng tao na wala pong premeditation, kahit pamatay ka, masama po. Parricide, ayan, no? Ang tinatawag na pagpatay sa iyong kamag-anak. At murder, ito naman kadalasan yung merong premeditation, kasama na rin po dyan yung abuse of superior strength at iba't iba pa pong mga paraan na kung saan sinisigurado na mamamatay ang isang kalaban niya, no? Ngayon, meron din pong Republic Act 7610 o yung Special Protection Against Children Against Abuse Yes, o yung yan. Child Abuse Law at yung VAUSI, yung Republic Act 9262 or Violence Against Women and Children's Law. So sa atin pong governance and society, ang buhay po is violated not only by criminals pero corruption po sa mga healthcares, Ayan. neglect sa mga mahihirap, ang mga polisiya na nagtitreat sa mga tao na disposable lamang sila. Ang atin pong lipunan naglulus po siya ng respect sa buhay, eventually nagkakaroon po siya ng pagkawala din ng respeto sa batas. So kaya mahalaga ang buhay, ang Diyos po nagbibigay sa atin. Kapag ang buhay ay mura, ang hustisya ay nawawala. Ang ganda, no? Kapag ang Oo. buhay ay mura lang at walang pahalaga, ang hustisya din po ay nawawala. So attorney, ano na ba itong huling commandment para sa araw na ito ating pag-usapan? Ang commandment number 7. Ito, mabigat-bigat din ito, no? Dahil pinag-utos ito, hindi lang mabigat-bigat, mabigat talaga. Ano? Pinag-uutos sa atin, you shall not commit adultery. Yeah. Ayan. So, ito ay usapin na may kinalaman sa pagsasama ng mag-asawa, no? Yung kanilang katapatan sa isa't isa. At yung pagtataguyod kasi ito ng hindi lang katatagan ng pamilya, kundi ng lipunan at ng bansa. Sabihin man natin, attorney, no, na mayroong mga bilang ng mga pamilya mag-asawa na nagkakahiwalay talaga, ano, at may ibang nagsasabi na ang tala ay mayroong pagtaas, ano. Alam po ninyo, napakahalaga na bigyan pansin natin itong commandment na ito. Bakit ito isinama ng Panginoon, ano, sa mga commandment? Kasi alam po ninyo, talaga napapatunayan natin ng matibay na pamilya, no? Ibig sabihin yung attorney, yung hindi sa walang problema. Wala namang pamilyang walang problema. Hindi makatotohanan yun. Kasi nga, broken people tayo, no? Kung kaya talaga magkakaproblema, nagkakaroon ng kaibahan ng mga uugali, ng mga pananaw sa buhay. Pero ito ang mahalaga naman na ating pinapanalangin sa mga mag-asawa, that you stick together. Kahit ano pong challenges, kahit anong mangyayari, you stick together. Kasi alam po ninyo, hanggang ngayon, ano, grown up na yung mga anak ko, pero may mga kaibigan din sila na may masamang epekto yung pagkakahiwalay ng magulang eh. Hanggang ngayon, sabihin mo mga grown up men na to, pero yung sakit,
nadadadama ng mga batang ito na nagkahiwalay yung kanilang mga magulang, dala pa rin nila. Kala lang natin sasabihin kasi ibang mga magulang attorney, resilient yung mga anak ko, parang kaya nilang dalhin, oo, nag-mature na sila, etc. Alam po ninyo, wala po silang magawa eh. Tinanggap na lang nila yung sitwasyon kasi dinesisyon na ninyong i-break yung relationship. Pero totoo po, yung pain, nandun sa mga bata eh. Kasi nakikita ko rin, no, naglilinger doon. Kaya nga po, napakahalagang biblical foundation, Exodus 20:14, you shall not commit adultery. Matthew 19:6, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Hebrews 13:4, marriage should be honored by all. So ano ang mga biblical principles na makikita natin dito? Ang marriage po, bagamat ang description dyan sa family code ay special contract of permanent union between a man and a woman. Ayan, malinaw ah. Ang description, special contract, di ba? Permanent union between man and woman. Pero mas mahalaga po ang pagkilala ng banal na kasulatan diyan. It is a covenant. Hindi siya basta kontrata. Bagamat sinabi nga ng family code special contract to distinguish it from all the other contracts. Pero mas mahalaga maunawa natin, it is a covenant. Yes. Na hindi basta-basta po na binibreak. So, ano po ang kahalagahan ng ating purity and faithfulness? Sa ating asawa? It protects the children. Definitely. Protects the children, protects the women, even the men. May protection po doon. Bakit? Ganun ang disenyo ng Diyos na ang dalawang tao na manggaling sa magkaibang pamilya, iba ang background, pinagsama ng Diyos, talaga pong huwag paghiwalayin ng tao, at ingatan ang ating mga sarili, dyan sa mga tendencies na maging unfaithful. Alam niyo po, may mga tulong na inaibibigay, doon sa ating mga church communities, sa ating mga small groups where we can be accountable to each other, at tayo mapayuhan patungkol sa mga pinagdadaanan na may kinalaman dito. Ngayon, pagtingin natin ang ating batas, of course, nariyan din ang pagkilala ng ating konstitusyon sa kahalagahan ng kasal. Article 15, Section 2, marriage as an inviolable social institution. So, hindi lang social o hindi lang special contract. Sabi natin, it's a covenant. At ang sabi ng ating konstitusyon, it is an inviolable social institution and it is the foundation of the family. Kaya sabihin nila, attorney, ay kasal, piece of paper lang yan. Ay hindi ho. Kasi po, naririyan ang lahat ng karapatan, benefits, privileges, doon sa papel na yan. Dahil meron pong mga hindi ma-avail ng mga rights and privileges kasi wala noong papel na yan. Kasi hindi kayo legal spouse, so hindi kayo entitled for support. Hindi kayo entitled to inherit, hindi ba? So may mga ganun, attorney. Kaya mahalaga yung papel na yan. Oo, yung marriage contract na yan, napakahalaga. Bukod sa papel na yan, yung mismong institution of marriage. At pag violate natin yan, may criminal implication at liability yan. Ang Revised Penal Code, Article 333, adultery. Article 334, concubinage. Pagka hindi mo inonor at hindi mo pinoteksyonan ang inyong kasal. Ayan. So ang family code, ayan nga, binanggitan natin, marriage is a permanent union. Republic Act 9262, ang psychological and emotional harm, being committed, which arise from infidelity, iyan po ay meron ding karampatang liability. Ngayon, ano ang application natin? Alalahanin po natin, broken marriages lead to broken homes, broken children, at talagang malaki pong epekto sa mga bata. At yung delinquency, youth delinquency, ayan. Bakit po yung mga bata ay susuong doon sa mga samang bisyo, napapariwara kasi nawawala po yung stability sa kanilang pamilya dahil yung kinikilala nila na otoridad doon sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ay nabubuwag kapag sila ay naghiwalay. Gayon din po yung poverty cycle, naririyan din at naguugat. The state protects marriage
Hindi po para i-control ang love. Wala pong karapatan ng sino man mag-control ng love, but to protect children and social order. Kaya po kapag ang katapatan sa tahanan, katapatan ng mag-asawa ay nawala, yung katapatan din po sa bayan, sa lipunan, sa kapwa, yan po nawawala rin. Kaya attorney, bilang pagsasum up ng mga ito na napag-usapan natin, ano ba ang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan? Napakahalaga nung ating mga diniscuss, attorney. Mm-mm. Patungkol dyan talaga sa lahat. Pero to integrate lang lahat, no, kung bakit mahalaga ang itong mga commandments na atin na pag-usapan sa Commandments 5 to 7, no? Kasi sa Commandment 5, naalala natin ang authority at discipline ang makikita natin, ang kahalagahan ng pamilya. At ang unang disiplina at authority talaga ay sa pamilya na tututunan. Sa commandment number 6 po, human dignity at justice. Sabi nga natin, kung mababa ang pahalaga sa buhay, wala rin hong hustisya, no? Kung sa number 7 naman po, ang stability at social order ng society ay nakadepende rin po sa stability at integridad ng family unit, no? Yes. Ang family stability and social order ay magkadikit po yan. So, tandaan po natin, ang ilan sa ating mahalagang takeaways, ang mga commandments na ito ay hindi lamang po isang religious imposition, ito po isang moral foundation po sa atin pong batas at atin pong lipunan. Ang pagpaprotekta ng mga mas nakaliliit at mga mahihina, the weakest amongst us like the children and the vulnerabilities of women, the poor and the unborn ay napakahalaga pong mga prinsipyo sa atin pong lipunan. Kaya nga, attorney, sa ating Biblia, sa ating batas at sa kinabukasan ng ating bansa, no? Ano kaya ang mga mapapaalala natin sa kanila ngayon National Bible Month? Oo, ang emphasis ang bibigay po ng diin ay sa kahalagahan. Talaga napaka-importante ng banal na kasulatan upang hubugin po yung pangunawa natin sa pamilya, sa buhay natin, ano? At sa katarungan at maging sa responsibilidad natin, hindi lang sa pamilya, lipunan at sa bansa. Kaya nga po, no, sa ating mga kaagapay, kapag ang utuso ng Diyos ay pinahahalagahan po natin, ang batas ng tao ay gumagana. Kapag Ayan, ito po'y binaliwala at pinisasantabi po natin ang Diyos, kahit po ang pinakamagandang batas ay nauuwi po ito sa pang-aabuso. Kaya nga, attorney, napakaganda, no? Nakatapos tayo ng Commandment 1 to 7. Next week naman po ay Commandments 8 to 10, no? Patungkol naman ito sa ating property, sa truth and integrity in public and private life. Kaya, huwag ho kayong bibitaw sa atin pong mga usapin dahil next week ay i-conclude po natin ang atin pong series na ito. Yung mga hindi ho nakapakinig nung 1 to 4, pwede niyo pong balikan ang amin pong programa noong nakalipas na linggo. Kaya sa amin pong pagbabalik ni Attorney Chona ay dadako na po kami sa ating blockbuster segment ng Payo di Asunto. Kaya wag ho kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto! Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon tayo ay dadako na sa ating hong blockbuster segment, ang Payo di Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyo pong mga katanungang legal. Kaya't bigyan daanan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Hello TNB, may naging usapan po kami patungkol sa lupa. Natapos na po ang usapan namin sa barangay pero noong time na yun ay wala pa kaming hawak na dokumento. Ngayon po ay may patunay na po kami na dokumento. Tanong lang po namin kung kailangan pa ba naming bumalik sa barangay o maaari na po kaming dumiretso sa trial court.
Kasi po sa huling usapan namin sa barangay, sinabi po nila na kapag may hawak na kaming dokumento ay aalis na raw po sila. Ngayon po ay may hawak na po kami. Ano po bang dapat namin gawin, attorney? Salamat po. Ayan, attorney. So may kinalaman sa lupa na tila na-inherit na, no, ng magkakapatid na ito. Bago po natin pag-usapan yung, or rather, bago natin pala bigyan daan pala yung isang katanungan pala yun. No? Sorry, ito pala may kinalaman sa pagpapatunay na siya siguro yung may-ari kasi may pinapaalis siya, no? At alam po ninyo, dahil iyan ay naroroon na sa barangay, dapat po na doon pa rin na ipresenta itong sinasabing dokumento. Kasi attorney, di ba pa naghaharap na ganyan, meron kayong complaint, may record yan no, sa barangay. At marahil ay ang huling usapan ninyo doon ay may ipapakita kayong dokumento na patunay ng ano ba ang katayuan ninyo doon sa property na yun at pati pinaalis itong inyong inirereklamo. At ngayong may dokumento na kayo, ay dapat po na ipakita ninyo doon. Ano, dahil malamang yan po yung naging pagtatapos ninyo sa usapan noong nakaraan. Ano, at para rin po ang barangay na inyo rin naman pong kinuha ang kanilang intervention sa sitwasyon na ito, malaman naman din po nila ano yung nangyari na, no, at posibleng maging pagsasara nitong usapin na ito. At pagpapresenta po ninyo ng dokumento na yan na kayo nga ang may-ari, kayo ang may otoridad sa property na yan at marahil gagamitin na, kaya nyo pinapaalis itong tumira riyan ng walang pahintulot o by mere tolerance, dapat naman po sundin nila yung kanilang sinabi na aalis sila once na makapagpakita sila ng dokumento mula sa inyo, sa inyong karapatan over the property. Ayan. Tama po, kaya baka mabuti din na tapusin yung proseso sa barangay kasi mahirapan din sila pumunta, attorney, ng diretso sa korte kung wala silang tinatawag na certificate to file action. No, kasi sasabihin lamang na korte ay meron pa pala kayong dapat step na ginawa bago kayo tumuloy sa korte. Dapat in-exhaust ninyo yung inyong administrative remedy na maaari kayong pagkasunduin. Kasi kung may amicable settlement, wala na kayong pagkakasuhan. Hindi dadali sa court, oo. Kung hindi kayo magkasundo, ay i-issuehan po kayo ng certificate to file action. So, pumunta po kayo doon sa barangay secretary o doon sa barangay Lupon at ituloy po ang usapin. Kung wala pong mangyari, pwede ho kayo humingi ng certificate to file action at doon ho kayo pwede magsimula sa inyo pong pagpunta sa korte. Ayan. So, sa ikalawang katanungan na tayo at bigyan daan natin ito. Good morning po. Nahaharap po kami ngayon sa hindi magandang sitwasyon tungkol sa lupa ng biyanan ko. Matagal na po siyang namayapa at hindi po malinaw kung ang tatlong magkakapatid ay nagkasundo na para ibenta ng isa sa kanila ang kanyang parte. Humihingi lang po sana ako ng payo. Salamat po. Ayan, ito na yon, ano, na sa meron pong sitwasyon na ang may-ari ng lupa ay namayapa at meron ng mga tagapagmana. Ang unang hakbang po talaga kung wala namang last will and testament, yung pong intestate succession ang mananaig na rito sa sitwasyon na ito, no, ang sasaklaw dito. Kung kaya't kinakailangan na po ng extrajudicial settlement muna ng estate. Nakasaad sa dokumentong yon, sino po yung namayapa, ano yung mga pag-aari niya, at sino mga tagapagmana, paano ang paghahati-hati. At mula po roon, natural po kasama na doon at kasunod na noon yung pagbabayad ng ating estate tax. At pagkaraan noon ay itatransfer na ho yan doon sa, kung dito ay tatlong magkakapatid, itatransfer na po yan sa kanila para naman ho magkaroon na sila ng sariling disposisyon doon sa kanilang mga property. Kasi sa ngayon po, dahil iyan pa ay nakapangalan doon sa namayapa, 'di ba? Isang common property pa 'yan, At para po 'yan ma-divide na paghati-hati, kinakailangan po muna dumaan doon sa proseso na nabanggit po natin hanggang ma-transfer doon sa mga tagapagmana. At kalakip na doon yung pag-determine na po ng hangganan ng mga share ninyo doon sa property kasi kung tatlo, kung 1/3, nasaan ba yung 1/3 na yon, ng property? Kaya mahalagang ma-determine kung ano po yung hangganan ng yan. At mula roon,
ay magkaroon na ng sarili silang mga title pag na-transfer po sa kanilang mga tagapagmana at doon magkaroon na ng sariling disposisyon kung ano ang nais gawin sa property nila na namana nila, whether ibenta or kung ano pa man, yung rights ng isang owner ay magampanan na nila at maisakatuparan. Tama. Kaya habang hindi pa ito nahahati, ang bawat co-owner, no, yung co-owner ay meron siyang karapatan doon sa ideal share niya, no? Yes. Karapatan siya magbenta. Pero sinasabi niya hangga't wala kayong extrajudicial settlement ay hindi pa formal na ito'y naililipat ang pagmamayari sa inyo at kinakailangan nyo rin itong isettle ang extrajudicial settlement, ang yung tinatawag na estate tax. Ano? Yan. At yan ay ilan sa mga bagay na kinakailangan po ninyong gawin. At bigyan natin isang katanungan lang, sabi niya, siya po ay nag-renew online ng fire safety insurance. Ang problem, hindi siya makapag-proceed online para makakuha ng receipt ng payment. So tumawag naman siya sa opisina noong insurance company para magtanong, pwede bang pumunta na lamang doon para makahingi ng official receipt? Pero ang sabi sa kanya, hindi na raw nag-i-issue ng physical receipt, attorney at ang advice sa kanya, hintayin lumakas ang wifi at siya na lang ang mag-print ng resibo. Hanggang ngayon, hindi siya makapag-proceed online para makakuha na ng receipt ng pinagbayaran niyang insurance. Anong pwede niyang gawin? Well, actually, totoo naman na online, maganda na yan, online. Pero tandaan ho natin, ito pong fire safety insurance ay ini-issue po ito in line nung application po ninyo sa Bureau of Fire Protection ng inyo pong lisensya. Ano po? Ang problema lamang po na to ay bagamat sila ay pribado o private company, sila po ay under sa sa supervision at ng Bureau of Fire Protection. Sila yung mga accredited na mga tinatawag po na mga providers. Kung kaya sila ay saklaw supposed to be ng batas pagdating sa mabilis na pagpoproseso ng inyong pong mga ng inyong mga application, no? Kinakailangan meron pong official receipt. Yan po ay ayon po sa ating batas. At pwede nyo pong i-demand yan. Kung hindi po nila mabigay kasi palpak ang kanila pong online system ay kasalanan po. Sila po ang dapat mag-ayos niyan. At hindi po ninyo kasalanan. Kung hindi naman, dapat ready silang magbigay po na kanilang physical receipt. Official receipt. Opo. Kung hindi po, ay maaari pong managot pati po sila sa batas po, according po sa Ease of Doing Business na batas o Republic Act 11032, dapat ang mga ahensya ay hindi ho nila pwedeng sabihin, antayin nyo na lang, bahala na hanggang matapos maayos. Hindi po. Kinakailangan sila po ang siyang gumagawa ng paraan na ayusin ang problema at gawin hong mabilis ang pagpoproseso. At kung meron ho kayong proof, transaction slip, bank confirmation o SMS man lang na patunay na kayo po'y nakapagbayad na, ay maaari pong ipakita na kayo ho'y totoong bayad na. No? So pwede ho kayo siguro mag-formal demand na via email kung gusto po ninyo, at pwede nyo rin ho ipagbigay alam sa Anti-Red Tape Authority doon po sa kanilang complaint systems online para matulungan at ma-assist din po nila kayo. Yes. Yan na lang po ang ating oras para sa talakayan sa Payo de Asunto segment. Pero kung hindi nyo napakinggan ng buo yung kasagutan, pwedeng balikan sa ating Facebook page ng 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyo pong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na mga Sabado. Sa mga may legal concerns po, pwede kayo mag-message sa amin pong Facebook page. At ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na makatuwiran. You are the God who is faithful. You are the God who is just and true. So today, Lord, tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon, na may bitbitin, dalahin, pangangailangan pinansyal, pangangailangan legal. O Diyos, we pray and we ask you
o our Heavenly Father, na ikaw ang kumilos at magbigay ng kanilang pangangailangan at mapakita at mapakilala ang aming Panginoong Jesus sa kanila sa gitna ng mga pangangailangan, mga pagsubok sa buhay. Lord, we pray that you will continue to elevate their sights, Lord, para makita po nila ang mga bagay, Lord, based on their eyes of faith, Lord God, not through their sight. Salamat, Panginoon, sa programang ito. Patuloy mong gamitin ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong pong pangalan. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.